Hello mga kadunatics! Nako! Pagkatapos manalo ni Kerwin Espinosa bilang isang mayor mga kadunatics sa Albuera, Leyte, nagsorry agad kay Richard Gomez. Bakit? Inakusahan kasi niya si Richard Gomez for assassination last time. Di ba? Viral na viral naman yun. Yung natamaan siya ng bala. Binaril siya. Ngayon, nagsorry agad. Bakit kaya? Ngayon may power na siya. Bakit siya nagsorry, di ba? Yung wala pa siya sa power, grabe yung mga sinasabi niya, maaanghang talaga. Well, mga kadunatics, si Kong Richard Gomez kasi is a 4th District Congressman sa Leyte. It means cover niya ang Albuera. Ang city ni Kerwin Espinosa. Ngayon, when it comes to budgeting mga kadunatics, when it comes to project, saan hingi ng tulong niyang si Kerwin Espinosa? Aside sa LGU, pag malaki na yung project, doon yan sa congressman, directly talaga yan mga kadunatics. Kaya, as much as possible, huwag mong kontrahin yung congressman mo. Anako naman. Kaya eto, nagsorry agad. Pero anong belta ni Richard Gomez? Well, panoorin natin mga kadunatics. Panoorin natin yung pagsusori ni Kerwin Espinosa. Let's go. Humingi ng tawad ang bagong halal na mayor ng Albuera, Leyte na si Roland Kerwin Espinosa kay 4th District Representative Richard Gomez dahil sa maaanghang na salitang binitawan niya noong panahon ng kampanya. Kung Richard Gomez, patawarin mo rin ako kung ano yung mga nasabi ko. Kung ano mang nangyari, dapat natin kalimutan. What? Di na pwedeng kalimutan yan. Kasi inakusahan mo ng assassination si Richard Gomez. Siya yung ulo sa pag-assassinate sa kanya. Pero failed assassination lugar. Kuno? Nako, hindi basta-basta yan. Pwede kang kasuhan yan. That is defamation, mga kadunatics. Cyber libel, maybe, no? Kasi social media naman. So, di basta-basta mag-sorry lang. Panoorin natin later yung sagot ni Richard Gomez. Dahil tayo ang hinalal ng taong bayan, dapat magtulungan tayo. Hindi tayo mag-away-away. Wow, grabe kung makapagsalita, mga kadunatics. Dahil tayo ang hinalal ng bayan, ng taong bayan. What if kung hindi ka hinalal, hindi ka magsasorry? Ha? Paninindigan mo yung sinabi mo na siya ang nagpapa-assassin sa'yo? Diba? Utak talaga, bulol. Ayon kay Espinosa, panahon na para magkaisa at magtulungan para sa bayan ng Albuera. Pero hindi kumbinsido si Gomez. Ako maniwala dun dito totoo yan. But you do not challenge anyone. Yeah. And then, bigla ka lang magsasorry. Muli ring Tama, di ba? Grabe yung mga sinasabi niya that time. Tapos ngayon nagsasorry ka. Tamang-tama talaga si Richard Gomez. No. Nagwagi bilang kongresista si Gomez. Tinalo niya si dating Court of Appeals Associate Justice Vicente Veloso III para maging kinatawan ng ika-4 na distrito ng Leyte. Nagwagi rin ang kanyang asawang si Mayor Lucy Torres Gomez kasama ang kanyang buong slate sa Ormoc City. Doing the right thing, even when the enemy is not doing the right thing, we have prevailed because we have God's favor. Wow. Dapat lang talaga hindi tanggapin yung sorry niya. Ha? Yung sorry niya, nako, klaro naman mga kadunatics na hindi talaga yung from the heart. It's only driven because of the budget. Kung meron yan silang like overwhelming budget mga kadunatics, nako, kailan yan magsusorry? Ha? Nasa power ka na, ngayon ka pa mag-sorry. Nako naman. Huwag mo kasing banggain agad. Well, mga kadunatics, ang next video natin is ang congressman noon, ngayon isa ng mayor sa Zamboanga City na si Mayor Olaso. Grabe pa yung dinanas niya nung congressman pa siya. Bakit? Nako mga kadunatics, let's watch the video na lang. Gracias. Itong video na to is yung nagpapasalamat siya nung nalaman niya na nanalo na siya pagka-mayor mga kadunatics. Like overwhelming advantage na siya. So kaya nagpapasalamat talaga siya in Chabacano. I know Chabacano, I can understand Chabacano. Let's go. La entero viviente extensión de Zamboanga. Oh, sa buong kalagaligan ng Zamboanga City. Suporta dali conmigo. Inade amo ni Salamat na siya sa suporta ng binigay ng Sambongueño sa kanya. Pero grupo nila, Team Zamboanga. Hindi siya pumirma
Eto, ang dinanas niya mga kadonatics, dahil hindi siya pumirma pala sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Ngayon, he has to beg for the budget. Later, makikita natin kung gaano siya nag-beg mga kadonatics, lumuhod pa talaga siya. Let's watch the video. Sa impeachment ko, May paninindigan. at dahil hindi siya pumirma, hindi din siya nabigyan ng budget. Ito yung time na grabe. Nag-beg talaga siya just for the budget to be released. O bigyan siya mga kadonatics. Pero grabe. Nagpapakahiya talaga siya. Para lang, he has to embarrass himself mga kadonatics para lang mabigyan ng budget. Budget na pambili ng boto. Yung mga pumirma, sila yung madaming budget pambili ng boto. Yan yung 1,000 na natatanggap ninyo. Pangalan ko, ang kapalit mo. Sinira nila ang pangalan ko para sa pambili ng boto. Ito kawawa kasi hindi pumirma, hindi binigyan ng boto. Ngayon, ay hindi binigyan. Buenas noches. Grabe, di ba? Panalo siya nung inendorso siya ni Inday Sara Duterte as a mayor. Ngayong si Manix Dalipe, yung previous mayor doon sa Zamboanga City, mga kadonatics, kulelat. Kulelat, grabe yun. Isang malaking kritiko yun ng mga Duterte. Grabe yung suporta nila sa administrasyong ito kay Romualdez, kay BBM. Pero noon mga kadonatics, isang malaking supporter din yan ni Tatay Digong. Pero look what happened. Grabe talaga ang loyalty. Nasa pera. Nasa budget talaga. Kung isa kang kandidato na may prinsipyo, kahit pa sinong namumuno dyan, kung you think if it is against your will, against the will of the many, you will stand by it. Diba? Gulong ng palad. Hindi lahat ng oras nasa itaas kayo. Ngayon, akala nila, dahil administrasyon ngayon, si BBM, alkalyado nila, mananatili sila sa pwesto. Anong nangyari? Diba? Life is a wheel. Gumulong mga kadonatics. Siya na naman ang nasa top ngayon. Congrats, Mayor Olaso. I'm proud of you. I don't know, I forgot some of the words of Samanggenyo, but let me give you an example. Buenas noches con niños todos mga amigos, mga solo, mga hantik. Hasta la vista, baby. Ang COMELEC, pinanindigan na wala talagang anomalya ang nangyari sa eleksyon, sa machine. Pero bakit ang dami na, parami ng parami, yung nagsisiwalat ngayon na ang daming overvoting? Usually, it happens mga kadonatics sa mga Duterte supporter nang bumoto. Binoto nila ang Duterte, tapos nagdagdag sila ng dalawa kasi yung mga inendorso ni Inday Sara o inendorso ni Tatay Digong, yung si Hunasan at si Kerubin din, magiging overvote. And it's not only one case. Dapat maalarma ng COMELEC dito mga kadonatics. 2 case, no, 3. Ang daming cases mga kadonatics sa overvoting. Isa pa lang yan sa Pandaraya. Meron pang iba, nawawala yung boto nila. Meron blanco at iba yung lumalabas after they scan the ballot paper mga kadonatics. Grabe talaga. And COMELEC, patay, mali lang sila. Wala silang ginagawa ngayon. Bakit niya sinabing we have the right to vote kung manipulado yung outcome? Grabe. Sobra na. Ito si nanay, iyak na iyak talaga mga kadonatics. Dahil hindi niya naboto yung gustong-gusto niya. At hindi lang to isang case mga kadonatics. Ang dami. Isa lang to sa mga videos na ating panonoorin. Ito. Ayun guys, kakadating ko lang galing ng eleksyon. Bumoto ako. Tapos naiinis ako guys kasi
maglabas ng receipt ng binoto ko. And dali guys, pag vote ko, hindi na isapasok ko na yung ano ko. Tapos, sabon balot ko na ipasok ko na. Tapos, inaantay ko talagang sabi ko ma'am, pa-overview. Tapos, ayun nga, loading yung computer. Ayaw ma-overview. Tapos may lumabas na yung resibo. Paglabas na resibo, dinomodling ko. Pagtingin ko, walang kahit isang senador na lumabas. Nakakainis kasi hindi lang ako napagkabahaba. Tapos, lalabas lang yung mga senador ko na zero. Nakalagay doon overvote na mga ko 12 pieces lang. Grabe. Nakakaiyak naman talaga mga kadonatics. Bakit? Ha? Gumising kang ng maaga. Ha? Nag-queue ka doon for so many hours para makaboto lang. Tapos, nung nakaboto ka na, ito lang mangyayari. And it's not isolated case talaga mga kadonatics because it happens nationwide. Kaya dapat mo-alarma yung COMELEC dito. Dapat sagutin lang mga issue na ganito. I'm still not convinced sa result talaga sa election ngayon. Though, ang iba sinabi na satisfied sila. But me, mga kadonatics, alam ko yung power ng mga Duterte. Alam ko yung pagkakaisa ng mga tao to support the Dutertes. Ang dami natin. We are the majority. At bakit ganito? Di ba? Pag naman yung binoto ko doon, hindi naman sabi nila sa question ko sila, sabi ko bakit gano'n? Sabi nila, baka daw nagkaroon ng dot yung ibang sabi ko wala. Baka daw may ink na nagkalat, yun ang sinasabi sa akin ng teacher doon. Sabi ko wala naman Sabi ko nga, 12 lang talaga. Inulit-ulit ko talaga yun kasi gusto ko pumasok lahat ng boto ko. Tapos, ganun yung mangyayari. Hindi pa nakakasama ng Chopo. Grabe. Feel na feel mo talaga si nanay, di ba? So sad that it's happening again. Like, most of the time, mga kadonatics, it happens against us. So, ano pang boses natin? I think the people should speak out now. Because if these things, mga kadonatics, yung pamamalupit ng gobyerno sa atin, continue, then it's gonna be our failure. Di ba? Kawawa talaga tayo. Kawawa yung pamilya natin. Thank you so much, mga kadonatics. Please, comment down your sentiments below. Don't forget to subscribe. Bye-bye.